Hello kamotoristas, i-share ko lang sa inyo tong first time motocamping ko papuntang Infanta, Quezon. Gabi pa lang, nag-ready na ako at yan nga, pin-prepare ko na lahat ng kailangan ko. At sa sobrang excited ko, hindi na ako nakatulog. Yung alarm ko na 3:30, naging 2:30. So ayan, sinampa ko na sa motor. Sa sobrang excited ko talaga namang, ayan, super energetic. Kitang-kita nyo naman, no? Naka full battle gear. So, dito nga pala, ginamit ko tong bagong bili ko na action camera. Pero pag galis ko ng bahay, hindi ko muna siya inon. So, na-on ko na lang siya nung nasa area na ako ng Tanay. So, ito nga pala ang kuha niya. Nung medyo naghahalo na yung liwanag at dilim. Ayan, bukang liwayway. Kung mapapansin nyo, madilim dito sa kalsada. Pero dun sa bandang kalangitan ay maliwanag na. So in fairness naman sa action cam na nabili ko, kahit mumurahin lang siya, mukhang malinaw din naman ang kuha. Ang binili ko nga palang action cam na yun ay A7 ng Alston. So ang maganda sa kanya, kapag ida-download mo yung photo or video na nakuhanan mo, through Wi-Fi lang. So, hindi mo na kailangan tanggalin yung SD card. So, napakadali niya lang i-download, guys. So, dahil baguhan lang ako sa pagmamotovlogging at ito nga yung first time ko na official na vlog ko. Yun lang. Ang pinakamura lang muna nabili ko dahil syempre, pagka bago ka lang, wala pang budget sa mga ganyang bagay. Kasi, syempre, may mas importante tayong mga bills na binabayaran, di ba? So, dyan lang muna ako sa halagang 1.8 na action camera from Alston A7. So far so good naman. Yan ay yung madaling araw na kuha niya sa area na ng Tanay ito. At dahil nauna ako sa mga kasama ko, nung nakakita ako ng magandang spot para mag-video, so tumabi muna ako at mag-video. At eventually, nagkita-kita din kami. So, ito nga pala yung unang stopover ko. Ayan, napakaganda. Nung nakita ko may sea of clouds, bumalik talaga ako. Saka, napakaaliwalas ng paligid. At isa lang masasabi ko, napakasarap talaga mag-rides, guys. At ito nga pala ang aking motmot, si XRM 125 FI motored. So, 2019 model pa yun. At ito nga, nagkita-kita na kami ng aking mga kasama. Nauna lang ako ng konti. So, dalawang XRM kami at saka dalawang Honda Click. At ito na yung isang XRM na kasama namin. Ganyan naman yung kanya. Ang ganda rin ng forma. Oh. Kulay green. Actually, green ang paborito kong kulay pero hindi ako natatapat sa mga ganyang kulay pag gusto kong bumili ng gamit. At dito nga kami, yan, sa Cafe Caterina, yung area na to. Dito sa Cafe Caterina na to ay maganda rin yung spot para mag-video. Kasi ang ganda. Makikita mo pa dun yung sea of clouds. At ito na nga yung mga kasama ko. Ayan. 5 kami. At pagkatapos namin dyan ay syempre diretso na kami. So ito yung kuha ng action camera ko na sa maliwanag. So ganito yung kuha niya sa maliwanag. Medyo malikot lang siya. Hindi ko lang alam kung malikot ba yung ulo ko o wala lang talagang stabilizer yung camera. Pero yung kanina kasi sa madilim, mukhang okay naman maayos. Tapos ito nga, nung maliwanag na, ayan, papunta na kami ng Infanta niyan. Ayan, parang malikot siya sa helmet. Ewan ko, siguro dahil nga mumurahin lang siya. Binili ko to kasi nga syempre pang beginner nga daw. So ayun, although lagi na ako nagra-rides noon pa 2012 pataas, pa Isabela, balikan, 12 hours one way ko. Hindi ko pa naiisip yung mag-record ng aking mga dinadaanan nung panahon yun. So ngayon, naisipan ko lang na i-try. At guys, pagka nagmotoro kayo sa Marilaki, dire-diretsuhin nyo lang hanggang dulo, Infanta.
So madadaanan nyo yung famous na kilometer 90, nandun napakadaming mga sticker na nakabit sa wall nila. Sa pagdadrive naman ng motor guys, hindi naman kailangan mabilis. Importante, yung maingat ka, yung sinisiguro mong makarating ka sa pupuntahan mo. Actually, chill ride lang kami. Lalo na 125cc lang. So, ako naman, personally, hindi ko naman kailangan ng mataas na cc ng motorsiklo. Masaya na ako sa 125. Kasi habang nagmamature ka sa kalsada, hindi mo kailangan magmabilis o magmadali. Ang goal mo lang is makarating kayo doon sa destination nyo ng maayos, ligtas. Basta lagi ka lang aware sa mga dinadaanan mo, lalo na sa mga blind curve. So, iba talaga pag maingat ka magmaneho. At nakarating na nga kami dito sa campsite namin. Which is 50 pesos lang ang entrance. Tapos, tent pitching is 300 pesos. Tatlong tent lang yan. So, tatlo lang yung na 300 kahit 5 kami. Yung nga lang sa entrance, nagbayad kami, tig 50 kami. Ang saya guys. Talagang sulit yung moto camping namin na napakagandang experience para sa akin. First time moto camping. Ayan yung tent ko nga pala. Nabili ko lang yan ng 400 plus. Napakaganda. Good for 1 to 2 person pero automatic tent na siya. Napakaganda niyan guys. At syempre, dinala ko rin yung airbed para mas masarap matulog. Ayan, syempre nagdala rin ako ng power bank. At nung kinagabihan nga niyan, syempre may konting tagay, alam niyo na. At talaga namang napakatahimik ng dagat. Ayan, makikita niyo yung dagat. Ayan. Sobrang kalmado. So, inland water nga pala to guys. Sa may port ng Infanta, malapit. Ayun, napakaaliwalas. At saka yung dagat na yun, napakababaw lang. Hindi siya maalon. Pero napakalinaw ng tubig niyan, malinis. Kaya na-enjoy ko talaga yung pag-stay namin dyan. Overnight. Nakarating nga pala kami dyan ng alas 11 ng tanghali kasi may dinaanan pa kami. Tapos umalis kami kinaumagahan ng alas 8 na yata yun, ng umaga. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo yung video ko. At kung nakarating ka nga sa dulong parte ng aking video, please like and subscribe. Thank you so much.